Isang pinagpalang araw po muli sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid. Saan magdako kayo naroroon, muli ang pagbati ng inyong lingkod, ang isang magandang araw at pinagpalang araw sa inyong lahat. Dito sa Facebook Live at ganoon din sa YouTube, sa lahat ng mga nakakapanood nitong programang ito o ng episode nito o pag-aaral natin, the message. Kung umaasa na saan man kayo naroroon ngayon ay pasumandali tayong magtuon ng ating panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ako'y nakatitiyak na ang kanyang pagpapala hindi lamang sa material kundi ganoon din sa pang-espiritual ang siyang ating tatanggapin sa oras na ito. Ano man ang ating kalagayan sa buhay sa ngayon, sa inyo dyan sa Pilipinas at ganyan din dito sa aming lugar ay pare-parehas tayo na nakakaranas ng ganitong crisis. O saan mang lugar kayo na dyan, sa US o sa Italy o sa Middle East o saan mang lugar kayo nandoon, pare-parehas tayo sa ganitong kalagayan. Subalit ang Panginoon ay mayroong pangako sa atin at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa pamagitan ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo'y mabigyan niya ng gabay at inspirasyon sa ating pamumuhay Kristiyano. Bago tayo magpatuloy, ay nais kong muli ay magbulay-bulay tayo ng isang awit. Na ito ay pinagkaloob na rin yan ni Marian Malabanan last Sabbath sa church namin. Subalit sa oras na yun, nais kong ating pakinggan yung mensahe ng awit na ating inspirasyon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pakinggan natin siya. I put all my hope on the truth of your promise, and I steady my heart on the grounds of your goodness. When I bow down with sorrow, I will lift up your name, and the foxes in the vineyard will not steal my joy, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me. Yeah. And I lift my eyes to the hills where my help is found. Your voice fills the night. Raise my head up and hear the sound. When fires burn all around me, I will praise you, my God. The foxes in the vineyard will not steal my joy, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me. Yeah. Yes, you are. You are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You
Yes, my dear brothers and sisters, God is really good to us. His mercies, His blessings, His protections, everything that He is doing to us, God is really good. Even though that we have this pandemic, but behind of this crisis, God is really good. In Romans 8:28, all things works together for good for those who love God. So let's claim that promise. God is good all the time. Before we start, may I invite you to bow down your heads and then we will pray to start as we open the words of God. Shall we pray? Our most gracious God, our Heavenly Father, you are so good to each one of us. Thank you so much, Lord, for your love, for your mercies, for your blessings that you showered to each one of us. Thank you for everything. And thank you for this time that you gave to each one of us to study again your words. We pray, Lord, that may you open our hearts, our minds, so that whatever you want us to learn tonight or today, may we implanted it in our hearts and our minds, and it will bring us to follow you and to follow the right day of worship that you have given to each one of us. Help us, O Lord, as we will open your book today, the Bible, your words. And may the power of the Holy Spirit enlighten us to this truth. In Jesus' name we pray. Amen. Again, sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid, ang ating textbook, ang banal na kasulatan ng Diyos, the Holy Bible. At kung kayo ay mayroong ballpen o papel, sulat nyo lang ang mga text na ating pag-aaralan ngayon at reviewin ninyo kung ito nga ba ay nakasulat sa Bible upang kung magkaganon ay masunod natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Ito ang ating manual, ito ang ating guide sa pagganap ng kung ano ang nararapat na ninanais ng Diyos na ating sundin. At kung kayo mayroong katanungan, sulat nyo lang sa notes o sa comments o bigyan nyo ako ng personal message sa aking messenger para matugunan. At kung yung inyong tanong ay mapag-aaralan pa natin para hindi naman in advance, ay abangan nyo lang kung anong topic. Basta't yung tanong related dito sa ating topic ngayon o sa nakalipas, ating sasagutin. Pero kung yung topic ay sa hinaharap pa ay ating susundan, ating alamin sa ating susunod na pag-aaral. And then doon sa nagpa-follow sa YouTube, so once na ako ay maglagay ng panibagong YouTube after nito, mag-subscribe lang kayo at ito ay magbibigay sa inyo ng notification na pwede ninyo mapanood ang kung ano man ating pinag-aralan. Kung maasa na sa oras na ito, samantalang tayo ay magbubukas ng salita ng ating Panginoon. Muli ang inyong lingkod ang siyang tagapagbigay ng mensahe. Ito ay aking pinamagatan na The Message, as written also in Revelation chapter 14. Me as one of the messenger in these last days. So I do believe and pray that may the message that God is giving to each one of us will be a blessing, enlightenment to each one of us. And the topic that I want to give you is about the continuation of studying the importance of keeping the Sabbath. The Sabbath day, part 2. As we've studied last time, in the 10 Commandments, the 4th commandment was written there, telling us that remember the Sabbath day to keep it holy. God gave it as the introduction of remembering
o alalahanin. Bakit kaya ganon? Dahil sa ang tao ay madalas nakakalimot. Kaya nga ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Right? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, samantalang ito'y binigay niya sa bawat isa, sa lahat ng mga tao, ay ating alalahanin siya na sa araw ng Sabat atin siyang sambahin. At ang sabi doon ay the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Yung ikapitong araw ang siyang Sabat. Hindi yung isa sa pito. Get what I mean? Hindi yung isa sa pito, kundi yung ikapito. Definite na yung ikapito ang siyang araw ng Sabat. At sa araw nito o sa oras tayo ating pag-aaralan, alin nga ba ang ikapitong ito na araw ng Sabat? Subalit bago tayo dumako doon ay panghuling talata na ating pinag-aralan last time. Ang sabi ng ating Panginoon, Ezekiel 20 verse 12, moreover, I also give them my Sabbath to be a sign between them and me, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Ano raw ang sabi dito? Ibinigay ng Diyos sa atin ang araw ng Sabat, ang kanyang mga Sabat. Sa loob ng isang taon, mayroong 52 Sabats because of 52 weeks in a year. So ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang mga Sabat na ito, na siyang palatandaan niya na siya yung Diyos at tayo yung kanyang mga anak. Between them and me, sabi ng ating Panginoon. Palatandaan. Kung tayo mayroong isang sariling pag-aari, halimbawa, katulad na lamang nitong Bible ko. Itong Bible, mapahalo man ito sa iba't ibang mga katulad rin na Bible. Makikita kong ito ay akin dahil ako'y mayroong palatandaan. Ako ay mayroong pangalan na nandito, na nakasulat. So, masasabi kong ito ay akin. Dahil sa mayroong palatandaan. At ito ay nangangahulugan na kung ito mayroong palatandaan, ganun din naman. Pagkarami-rami ng mga tao sa lupang ito, kilala niya kung alin yung kanya. Palatandaan niya ay yung nangingilin ng Sabat ng ating Panginoon. Ating titingnan sa pabalita ng tatlong anghel sa Revelation 14. Doon sa first angel. Ang sabi doon ay, then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. Ano sabi doon? Mayroon daw isang nakita si Juan Revelador na isang anghel na lumilipad sa mga langit na mayroong dalang mabuting balita ng Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Yung mabuting balita, good news of salvation, to preach to those who dwell on the earth. Ipangaral daw sa lahat ng mga nastao sa lupa. To every nation, every tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, fear God, and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Anong sabi doon ng pabalita ng anghel? Na ipabalita sa lahat ng mga tao na mayroong malakas na tinig. Matakot kayo sa Diyos at magbigay kalulatian sa Kanya. Sapagkat ang oras ng Kanyang paghatol ay dumating. At ang sabi pa dito, and worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Ano ang sabi doon, mga minamahal na mga kaibigan? Sambahin daw natin ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng mga naandoon kahit sa dagat. So, kung ating papansinin mga minamahal na mga kaibigan, ang pabalita ng unang anghel ay tayo ay matakot sa Diyos at sumamba sa Kanya. Dahil sa siya raw, siya yung lumikha ng langit at ng lupa. So yung paraan ng pagsamba, pinapakita niya sa atin. Binabalita sa inyo at sa akin. O sa ating lahat, binabalita ang paraan
ng pagsamba. At ang sabi ng ating Panginoon, what is the basis for worship? You might ask me that question. What is the basis of worship that we could get that from that? Ang sabi ng ating Panginoon sa Revelation chapter 4 verse 11, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they exist and were created. Sino raw ang may karapat-dapat lamang na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapangyarihan at ng karangalan? Ang Diyos, ang sabi dito, sapagkat nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Pinag-aralan natin yon noong nakalipas. 6 na araw na siya'y lumikha nang nasa sanlibutan ito. Ngunit ang ikapitong araw ay kanyang ipinagpahinga. Kaya nga't yung araw na yan, yun yung paraan ng pag-worship natin sa ating Panginoon na ating sasambahin siya bilang siyang manlalalang sa atin. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon doon sa Colossians 1:16, for by Him, Jesus, sabi ni Apostol Pablo, for by Him, all things were created. So si Jesus bilang isa sa pagka-Diyos ay naandong kasama siya sa paglalang ng sanlibutan. And for by Him, all things were created. Kaya't siya lamang ang dapat nating pahalagahan at sambahin. At ang sabi nga ng ating Panginoon doon sa pagsasalarawan ng buong kautosan sa ika-4 na utos, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. And it says there in verse 11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So we will notice here in this text, my dear brethren or my dear friends, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kautusan sa ika-4 na utos upang ipaalala sa atin kung paanong ang Diyos ay nagpahinga at ganoon din naman binasbasan niya ang araw ng Sabat at nagpapaalala sa atin na siya yung lumikha ng lahat ng mga bagay na mayroong karampatang ating ipagkaloob sa Kanya ang ating lubos na pagsamba. Pagbibigay luwalhati sa Kanya. At ang sabi ng ating Panginoon, kung ating papansinin, na pasabi ng ating Panginoon, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Ito ang pasabi ng Diyos sa inyo at sa akin, mga minamahal na mga kaibigan. Ang Panginoon daw ay pumunta rito, hindi para sirain ang mga kautusan o ang mga propeta, kundi siya ay pumunta rito para ganapin. Ito ang pabalita ng Diyos. Kaya nga't huwag nating isipin, wala na ang Sabat. Pero ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay mananatili dahil kabilang ito sa kautusan. Hindi niya ito niwalang bahala. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon, kahit doon sa sulat ni Apostol San Lucas, ang ating Panginoong Hesus mismo, and He came to Nazareth, where He had been brought up. And as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read. Ang sabi ng ating Panginoon sa panahong iyon ng ating Panginoong Hesus, siya ay pumunta sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ito ay kanyang custom, ito ay kanyang kinalakihan, na tuwing araw ng Sabat, siya ay pumupunta sa sinagoga. Ano ba yung sinagoga? Ito yung templo o simbahan sa ating terminolohiya ngayon. Sa kanilang terminology noon, ito'y isang simbahan, synagogue. He went there, he stood up and read the scripture during
Sabbath day. So we will see here that Jesus keep the Bible Sabbath. So, maliwanag doon kahit ang ating Panginoong Hesus, siya ay nangilin o nagpahinga ng araw ng Sabbath. Ito'y ayon sa kanyang custombre o kinalakihan niya. Panahon ng mga alagad, tingnan natin ang ating mga alagad. Ang alagad ng ating Panginoon sa panahon na yon. Kanila rin bang pinahalagahan ang araw ng Sabat? Ang sabi ng ating Panginoon doon sa New Testament, the New Testament church keep the Bible Sabbath. The disciples loved Jesus enough to obey Him. And in verse 14 of Acts 13, they went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. So even the disciples also, they went to the synagogue on the Sabbath day. The Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. And on the next Sabbath, in verse 42 and 44, on the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. So on the following Sabbath, almost the whole city. Gandang pakinggan, no? Mga minamahal na mga kaibigan. Sa inyo na mga nagsisipakinig ng salitang ito, maaari nawang sa panahon on the next Sabbath, we could be there also to rest and study the words of God and worship the Lord. Because in our study before, the Sabbath day is the day of holy convocation. Kaya ito lamang yung araw na dapat ipangili natin. Katulad ng Panginoong Hesus, katulad ng mga alagad, they came together to hear the word of God on the Sabbath day. What else? In Acts 16 verse 13, and on the Sabbath day, we went out of the city to the riverside, where prayer was customarily made. So, it was their custom also, prayer also on the Sabbath day. That's the history of the disciples in early church. And it was written in Acts 16, verse 13. And also in Acts 18, verse 4. And he reasoned in the Sabbath, in the synagogue, every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks. So Paul reasoned out to them also in the synagogue every Sabbath. So we'll see here every Sabbath. And the Sabbath is what? The seventh day. So every seventh day of the week, Sabbath day, Paul or the disciples also, they persuaded Jews and Greeks in the synagogue during Sabbath day. Now, the question you may ask to me, can we really be sure which day the seventh day is? Mapapatunayan ba natin kung ano yung seventh day na sinasabi ng Biblia? If we will notice during the time of the crucifixion, sa panahon ng ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa krus. Anong araw kaya yan? Base sa tala sa Book of Luke 23 and 24, when Jesus was crucified, that day, according to this text, that day was the preparation and the Sabbath drew near. And the woman who had come with him from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid. So yung mga babae daw na yon na nanggaling mula sa Galilea ay sumunod at kanilang tiningnan kung paano yung pagkakalagay ng bangkay ng ating Panginoong Hesus doon sa libingan. Then they returned and prepared spices and fragrance. Pagkatapos nila makita na may libing na ang ating Panginoong Hesus, sila ay bumalik, nangagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at engkwento, sabi doon. And they rested on the Sabbath according to the commandment.
Luke 23:54-56. Anong sabi doon sa verse 56? And they rested on the Sabbath according to the commandment. So, nangangahulugan na sila, pagkatapos nilang makita na nailibing ng ating Panginoong Hesus, sila'y nangagsibalik, nangagsiuwi. And then doon dumating ang araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Then the following text in chapter 24, verse 1 and 2. Now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared, but they found the stone rolled away from the tomb. Kailan daw yung mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid? On the very first day of the week, very early in the morning, sila raw ay nagpunta doon sa libingan na mayroong mga dalang kanilang inihanda ng mga pabango. Pero pagdating nila doon, nasumpungan nila na naigulong na ang bato at ang ating Panginoong Hesus ay wala na doon at siya ay nabuhay na magmuli. So ito yung kasaysayan base sa banal na kasulatan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Alam natin na siya ay namatay during the preparation day, which is Friday. Kaya kung ating papasanin sa panahon ng mahal na araw, mayroong Biyernes Santo, namatay ang ating Panginoong Hesus. And then, Sabbath day, Saturday, we called it Sabado de Gloria. Di ba? Sabado de Gloria. Ang ating Panginoong Hesus ay naandun sa libingan. Na pinagpahinga nila ayon sa utos. And then on the first day, which is Sunday, nabuhay ang ating Panginoon. We called it Linggo ng Pagkabuhay, di ba? So, nangangahulugan dito sa 3 days weekend reckoning ng buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin doon kung alin yung sinasabi ng ating Panginoon na Sabbath day, which is clearly Saturday. Na ito ang sinasabi ng ating Panginoon. And also, based on this description, ito yung pagsasalarawan lamang. Kung ating titingnan sa ating kalendaryo, makikita natin doon, Sunday is the first day of the week, di ba? And then we will call it Saturday as the Sabbath, the 7th day of the week. Titingnan natin yung ating kalendaryo. What else? In our dictionary or encyclopedia, we could say that 7th day. Saturday is the 7th day of the week. Saturday o 7th day of the 7th day of the week, Saturday. So, maliwanag. Titingnan natin doon. Saturday is the 7th day of the week. So, kung Sabado ang siyang ikapitong araw, maliwanag na ito ay siyang Sabat na dapat nating ipangilin. Na sa transliteration ng mga salita, yung salitang Sabat, from the word Sabaton, o sa Hebrew it is Shabbat. In Greek, which is the New Testament, it is Sabaton. In Latin, it is Sabato. And then in Spanish, it became Sabado. Na tayo sa Pilipinas ay naging alipin ng mga Kastila na itinuro sa atin na ang araw. Ang term natin ay Sabado. So from Sabbath, transliteration, it became Sabado. Maliwanag sa atin, mga minamahal na mga kaibigan. Ang Sabado ang siyang araw ng pagsamba. Ang siyang araw ng Sabat na dapat nating ingatan at dapat nating ipangilin. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon dito, 7th day is the Sabbath, which is Saturday. Ang sabi ng ating Panginoon sa Isaiah 58 verse 13 and 14, if you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on my holy day,
kung atin daw ilalayo, iingatan natin ang ating mga paa sa paggawa o ng katampasanan o pagsira ng araw ng Sabat. Ingatan natin ang ating mga paa na hindi natin magawa o ma-break yung araw ng Sabat. Na ating from doing as you please on my holy days, na ating gagawin yung mga ibang bagay sa kanyang araw ng kapahingan, sa kanyang banal na araw. If you call the Sabbath a delight, kung atin daw tatawagin natin ang araw ng Sabat ng isang pagpupala sa atin, in the Lord's holy day, honorable, ating igagalang ang araw ng Panginoon, ang araw ng Sabat. And if you honor it by not going your own way, in not doing as you please, no? Kung atin daw iingatan ito na hindi tayo lalakad sa ating mga ginagawa o sariling mga gawain. Or speaking idle words, kahit tayo magsalita na mga walang kabuluhan sa araw ng Sabat. Then you will find your joy in the Lord. And I will cause you to ride in triumph on the highest of the land into the feast of the inheritance of your father Jacob. For the mouth of the Lord God has spoken. Ano ang sinasabi dito mga minamahal na mga kaibigan? Kung ating pararangalan daw ang Diyos, na hindi natin i-break o sisirain ang araw ng Sabat at hindi tayo lalakad ng mga sarili nating lakad ng kalayawan, malulugod tayo o kaluluguran natin ng ating Panginoong Diyos. Malulugod tayo sa kanyang harapan. Kaya't marapat na ating ingatan ang araw nito ng Sabat. Base doon sa ating pinag-aralan last time, from evening to evening, we will keep the Sabbath. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ay ating iingatan ang araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat ito napakahalaga. Nang sabi ng Panginoon sa Isaiah 66, 22 and 23, the last text that I want to give to each one of you. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me. Kung paano raw yung bagong langit at ang bagong lupa ay mananatili sa harap niya. Sabi ng Panginoon, so shall your descendants and your name remain. So yung inyo raw, yung ating mga pangalan, mga lahi ay mga mananatili. Kailan daw yun? Sa bagong langit at bagong lupa. Kahit doon sa bagong langit at bagong lupa. From one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord of hosts, or says the Lord. Verse 23. So maliwanag dito mga minamahal na mga kaibigan. Kahit doon sa bagong langit, sa bagong lupa, ay paparoon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap niya. Upang maglingkod sa harap niya. Kung tayo ay nagnanais na makasama ng ating Panginoon sa grupo ng mga taong ito na papasok sa kanyang kaharian, sundin natin siya, mga minamahal na mga kaibigan. Sundin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Kahit ang sabi ng ating Panginoon, doon pala sa langit ay mangingilin din tayo ng Sabat. Kinakailangan dito pa lang, praktisin na natin na tayo'y nangingilin ng araw ng Sabat. Upang kung magkaganon, tayo makasama niya sa grupo ng mga taong sasabihin niya, pumasok kayo dito sa tahanang aking inihanda, kayo na mga nagsisunod sa akin. Tulad ng ating pinag-aralan na kalipas, ang Panginoon ay malapit ng darating. Dalawang uri lamang ng grupo ng mga taong kanyang mararatnan. Isang grupo ng mga taong tumutupad at isang grupo ng mga taong sumusuway. Isang grupo ng mga taong tatanggap ng biyaya o gantimpala, buhay. Isang grupo naman ng mga taong tatanggap ng gantimpalo o kamatayan. Nasa atin ang pagpapasya. Saan tayo paroroon? Alin ang ating susundin?
Maliwanag mga minamahal na mga kaibigan, ang panawagan ng Diyos sa inyo at sa akin sa oras na ito. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin ang kanyang kautusan. Ipangili natin ang araw ng Sabat upang kung magkaganon, mamuhay tayo sa kabanalan. Pinapabanal din tayo ng Diyos sa pag-iingat natin ng araw ng Sabat. Kung inyong papansinin, kami bilang mga kaanib ng Seventh-day Adventist Church, from the word seventh day, we are keeping the seventh-day Sabbath as holy. And we are inviting each one of you. Again, aking sinasabi dito, na hindi kaya ako'y nangangaral o naglilid ng Bible study nito para kayo maging Seventh-day Adventist. No. Kundi ang Panginoon ang siyang tutulong sa inyo. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, siyang gagabay sa inyo para masunod ninyo ang pagsunod din na ginagampanan namin na nandoon nangingilin ng araw ng Sabat. Hindi mabigat. Mas magaan yung sumunod. Dahil pagka araw ng Sabat, wala tayong gagawin. O di napakagaan noon. Wala tayong gagawin, kundi sumamba lang sa ating Panginoon. Tayo magpapahinga sa ating mga gawain. Alin ang mas mabigat? Yung sumuway. Dahil pagka ikay sumusuway, nagtatrabaho ka pa rin. Ay kasarap ng buhay nung ikaw ay naandun nagpapahinga kasama ng ating Panginoon, di ba? Kaya mga minamahal na mga kaibigan, akin kayong inaanyahan na sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, sama-sama nating ipangilin ang araw ng Sabat. Bukas ng gabi, magkakaroon muli kami ng Facebook Live. Ako magkakaroon ng Facebook Live dito. Ito ay para sa sinisikap namin na ma-reach out yung aming iglesia sa Buso-Buso. Pero aming na-realize na hindi lamang sa Buso-Buso ito napapaloob o napapabigay, kundi sa lahat ng mga taong nagsisipanood dito sa Facebook Live at sa YouTube. Marami nagme-message sa akin na sa kanilang panunood tuwing Sabat ay nabibless sila. Nawa mga minamahal na mga kaibigan, ganun din kayo. Sa inyo na mga nagsisipanood nito. Naanyahan ko kayo bukas o sa mga darating pang mga Sabado ng ating pag-aaral. Makinig lamang kayo at ganun din maging handa na tanggapin ang katotohanan ito na sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, siyang tutulong sa inyo na lumakad sa kabanalan. Mamuhay tayo na naghihintay sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Aking dalangin na naway managana sa inyo ang mga salitang ito at magdulot ng lubusang pagbabago para sa pagsunod sa ating Panginoon. Tayo manalangin sa pagtatapos. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa diwa ng inyong mga salita na aming napag-aralan sa ngayon. Maraming salamat sa mga katotohanan ito na aming napakinggan. Tulungan nawa ninyo kami, Panginoon, na makasunod sa mga bagay na ito. Higit sa lahat, ang aking mga kaibigan na nanonood dito sa Facebook Live, sa YouTube, mga kamag-anakan o saan mang lugar sila nangandoon. Pagpalain sila, Panginoon, at tulungan sila na mga katotohanan ito ay kanilang matanggap sa kanilang buhay. Higit sa lahat ay makilala namin ang aming Panginoong Hesus. Makilala kanila, Panginoon, bilang aming Panginoon na nagpapabanal sa amin at sumusunod kami sa inyong banal na kalooban. Alalahanin, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapatid na mayroong karamdaman. Patuloy niyo silang pagkalooban ng kalakasan. Maaring sila ay nahawaan ng COVID-19. Subalit, Panginoon, kami nagtitiwala na inyo silang tutulungan na makarecover. Inyo silang palakasin, Panginoon, at pagalingin at ang lahat ay mangyari ayon sa inyong kalooban. Aking dalangin din, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kababayan o lahat ng mga nagsisipanood dito, saan mang lugar, na nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng pagkagutom o pagkauhaw. Kayo, Panginoon, ang siya nawang mag-supply sa kanila ng mga biyaya at pagpapala na magiging daan upang patuloy kanilang kilalanin na Diyos na nakakaalam ng mabuti para sa kanila. Higit sa lahat, Panginoon, ay mangyari ang naayon sa inyong kalooban. Ipagpatawad po nawa niyo sa amin ang nagawa namin pagkukulang at pagkakasala at manahanan kami sa inyong biyaya at manahanan kami na ang kapayapaan na maghari sa bawat sa amin
At sa bawat isa, aking inadalangin, patuloy nawa na taglayin ang mabuting kalusugan at kalakasan ng pangatawan at ang inyong salitang ito ang maging gabay upang mamuhay kami na sumusunod na iniingatan namin ang araw ng Sabat bilang kapangilinan na kami ay inyong pababanalin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ang buong kapayapaan ng langit ang managana sa bawat isa na itong aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you all, and thank you very much. Inviting you to come again and to hear the words of God tomorrow in our worship time. Again, also in Tuesday, we will be studying how come that we are worshiping on Sunday and you are worshiping on Saturday. What's the difference? And what happened in the past? Ano nangyari sa nakasaysayan? Ating pag-aaralan yan. Bakit naging karamihan ay nangingili ng araw ng Sabado o ng Linggo instead na Sabado? Ating alamin yan sa susunod. Kaya huwag ninyong lilibanan yung pagkikinig ng salita ng ating Panginoon sa susunod na pag-aaral. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos na itong aking dalangin sa kanyang pangalan.